Nagsimula na po ang pang-aabuso, pagsabotahe sa mga Pilipino at sa gobyerno tungkol sa presyo ng oil product. Alam ko yan. Buti lang ako hindi na, actually biktima rin ako dahil nag-ikot na ako sa mga gasoline station. Wala kang mabiling gasolina. Ang available lang ay diesel pero may limit pa. Bakit ganon? Hindi dapat mangyari yan. Katunayan, meron na pong ilang gasoline station ang nakita ng Department of Energy at pinagpapaliwanag na dahil nga bakit bigla silang nagtaas at nagsasabing wala na silang supply. Dati po kasi every Tuesday nagbabago ng presyo ng product dito sa Pilipinas. Pwedeng increase o madalas ang increase, minsan lang yung rollback. Pero ngayon dahil merong crisis sa Middle East na mahigit na 1 linggo o 2 linggo pa lang, pero bigla pong nagtaas ang presyo ng ibang gasoline station. Ang masakit pa, yung iba nagdeklarang wala nang ibebenta, wala na raw supply. Kalokohan yan. Alam niyo bakit? Ang mga depo ng lahat ng gasoline station, may mga imbak na fuel yan. Lahat ng gasoline station, may mga imbak na gasolina yan. At hindi yan dapat nauubos ng 2-3 araw lang. Diba? Bakit biglang sasabihin nila ay wala ng supply? Tapos yung iba pa, biglang nagtaas. Kaya dapat lang talagang gumalaw, Secretary Garin. Pasintabi na po ka, sintabi na po. Bilis-bilisan po ninyong i-monitor dahil hindi lang sa Metro Manila. Luzon, Visayas, Mindanao, may nagsasabotahe na. May nang aabuso na. Hindi lang warning, hindi lang explanation, dapat merong sanction. Dahil bawal na bawal yan. Yung pagninegosyo ng oil product, yan po ay pansamantala lang. Subject yan for approval at monitoring ng gobyerno. Merong authority ang gobyernong ipasara, okay, papagmultahin ang gasoline station at mga negosyante. Kailangan pong ipakita na ninyo. Sawan-sawa na tayo sa mga warning at explanation. Dapat ay kaparusahan dahil merong batas. Kawawa ang consumer na Pilipino. Kung tataas ang ating presyo ng wala sa lugar dahil sa pagpapanik, pang-aabuso ng mga negosyante. Totoo, tataas talaga. At yan ay problema sa buong mundo. Pero ang nangyayari po dito sa ating bansa, hindi lang sa Metro Manila, umabuso na ang mga may-ari ng gasoline station. Malaking-malaki po ang epekto niya. Isipin mo, ngayon ang announcement hanggang 20 liters na lang daw ikakarga. Tapos yung iba naman, walang ibinebenta. Yung iba naman sobrang taas. Abay, pag tumaas po ang presyo ng oil product, mabilis natataas ang presyo ng mga basic commodities. Ang tatamaan ni consumer na Pilipino, mamamayang Pilipino. Pagkatapos gagamitin ng mga politiko, gagamitin ng mga anti-Marcos group na walang kontrol ang gobyerno o nagpapabaya ang gobyerno o inaabuso, walang ginagawa ang gobyerno. Ganong kaagad silang manghusga. Kaya tinatawagan natin ang pansin ng mga kinaukulan. Gamitin nyo ang kamay na bakal sa pagpapatupad ng batas na parusahan ang mga oil company, gasoline station na ngayon po'y laganap na ang pandaraya, panggigipit at pang-aabuso. Hindi na kailangan imbestigahan. Makita mo lang na hindi nagbebenta, violation na yon. Makita mo lang na sobrang nagtaas, violation na yon. Hindi na kailangan ng complainant pagkaho public utilities, pagkaho basic commodities, or basic na pangailangan ng tao ang inaabuso. Consumer Act, Consumer Law, may batas tayong ganyan. So, hindi lang Department of Energy, tinatawagan rin natin ang pansin ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, mga local government unit from governor down to consider. Ipatupad nyo ang batas para sa proteksyon ng consumer dito sa nagsasamantala na dahil sa crisis sa Middle East. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang crisis na ito. Pero kung ngayong kasisimula pa lang, may umaabuso na, ay hanggang kailan sila mga abuso? At hanggang kailan naman kayo magiging mabagal sa pag-aksyon ng mga kinaukulan?
Dahil kasi pag hindi po nyo inaksyonan at hindi nyo naparusahan ang abusadong ito, sisisihin na naman si Pangulong Marcos. Lahat na lang ang Pangulo ang sisisihin. Eh hindi naman gusto ng Pangulong tumaas ng bigla ang bilihin. Hindi rin gusto ng Pangulong may mga abuso sa mga mamamayan. Napaka-common sense ganun po yan eh. Kaya yung galaw ng mga department secretary, mga local government, ay dapat po ay ipinapakita ninyo. Kahit kamag-anak pa nyo, kahit kumpare pa ninyo, o kung anumang relasyon nyo sa mga may-ari ng mga negosyanteng ito, mga negosyong ito, ay dapat po ay kalimutan yon. Ang kapakanan ng consumer na Pilipino ang kailangang ipakita at bigyan ng proteksyon. Hindi po tayo nagmamagaling, bahagi ng public service at lehitimong balita po ito. Ang tututol dito at maninira pa sa ating mga sinasabi, huwag na natin pansinin yan. Sarado ang isip ng mga yan. Walang pakinabang tayo sa ganyang klase mga galaw. Yan yung mga salot sa ating karapatan at umiiral na demokrasya, yung mga mapanirang grupo. Lalo na yung mga personal ang mga sinasabi. Sa halip, intindihin ang balita. Intindihin ang ginagawa ng gobyerno at alamin kung ano at sino ang mayroong obligasyon at kung sino ang may karapatan. Yun ang dapat malaman, pero yung iba, sarado ang isip yan. Basta manisi lang ng manisi. Ako hindi ko sinisisi ang gobyerno. Ang sinisisi ko ay yung umaabuso. Kaya nga tinatawagan ko ng pansin, ipatupad ng gobyerno yung batas. Kasi meron tayong batas dyan. Uulitin ko, pwede nilang kasuhan, pwede nilang ipasara ang gasoline station, pwede nilang ipasara ang company, kahit anong negosyo na umaabuso. Ngayong mayroong epekto ng crisis sa gitna ng silangan. Pero for your information lang, baka sabihin ng iba, hindi lang naman sa Pilipinas talaga ang mataas. Akala nilang iba dito lang, hindi po. Sa buong mundo tumataas ang lahat. Hindi lang gasoline station, hindi lang basic commodities. Mas mura pa nga sa atin kumpara sa kanila. Tingnan niyo kung magkano. Kasi sa ibang bansa, galon ang pinag-usapan. Ang isang galon, 4 na litro doon. Hindi doon per liters, galon-galon doon ng oil product Ang mga bilihin doon, mas mataas kaysa atin. Kaya huwag niyong sirain ang ating bansa na akala mo kawawang-kawa tayo. Hindi po. Nandiyan ang batas, nandiyan ang gobyerno, dapat panagutin ang mga abusado. Tulungan natin. Huwag niyong kampihan, huwag niyong ipagtanggol ang mga umaabuso. Yung mga grupo ng mga politiko o grupo ng mga mapanirang grupo, walang ginawang kabutihan sa kanila ang gobyerno, lahat sa kanila ay mali. Kayo ay consumer din, kayo ay biktima rin, kayo ay nakikinabang din sa gobyerno. Yun lang aking palaala. Huwag kayong masyadong maging negatibo dahil kayo ay alaga rin ng gobyerno. Baka kayo ay tumatanggap din ng ayuda ng gobyerno, pero galit na galit kayo sa gobyerno. Anong klase mga tao kayo?